Ayan, may nag-comment po. Maraming salamat po kay Agdon Jolen. Yan po yung pangalan niya. Hindi daw po gagana yung 200 watts na panel ko dito sa aking setup na 24 volts. Dahil yung aking SCC ay hindi siya step up. So ako po ay nagpapasalamat sa mga nagko-comment na DIYer or professional man po kayo. Maraming salamat po sa mga dagdag kaalaman po. Sa mga nagtatanong po at nagko-comment, ulit-ulitin ko po sa inyo, hindi po ako nagbebenta at hindi po ako nag-i-install. At lalong hindi po ako professional. Ako po ay DIYer lamang na sinishare yung mga nararanasan ko dun sa aking setup. So maraming salamat po sa dagdag kaalaman dahil hindi nga daw pwede yung aking SCC dahil ordinary lang yung ginamit ko. So kung naghahanap po kayo ng step up or step down na SCC or MPPT, meron po tayong link dyan nasa comment section. Yun po ay Elijoy. Medyo may kamahalan nga lang po pero sulit naman. So kasi marami po ako napapanood ng mga vloggers na DIYer din at yun ang ginagamit nila. So ngayon po ipaliliwanag ko kung bakit tama yung sinabi ni Sir na hindi gagana yung 200 watts sa panel dito sa aking setup na 24 volts. Yun po kasing solar panel ko na yun ay galing dun sa aking setup na 12 volts dati. Ginagamit ko lang po dati yung setup ko na yun sa aking washing machine at pang emergency power po kapag nawawala ng kuryente. Dito sa amin, malimit kasi dito sa Mindoro lalo na ngayon. Naririnig ko at nakikita ko sa mga Facebook. Galit na yung ating mga kababayan dahil 3 beses, 4 na beses sa isang araw, lalo na sa gabi, ay nagba-brown out. So bali yun po yung aking 200 watts na panel na ginamit ko po yan dati sa setup ko na pang washing machine at pang emergency lang na power in case na mag-brown out. Ito po yung aparato niyan dati. So malamang ay bubuhayin ko na lang ulit. Dito ko na lang yan ikakabit dahil may lead acid battery ako. Ito yung isa kong lead acid battery na gagamitin. At ito yung pangalawa. So, ipag-connect ko na lang sila ng parallel para 12 volts pa rin yung kalabasan. Yan kasi ginagamit ko pang emergency light kapag ka may bisita ako at nag-brown out. So, meron din po yan na 12 volts na ceiling fan. So, pang magdamag na po yung dalawa na yan. So, bale, ito naman ay gumagana pa. Ito na lang gagamitin kong SCC. Maganda dito may watt meter din. Yan, Ito ay 500 watts yung output nito. Kaya nito ang rice cooker na 400 watts. At saka washing machine ko na 360 watts. Automatic po yun. So para may idea po kayo, dati nagsimula lang ako ng isang battery. Hindi po itong battery nito, yung nasa likod. Yun po ay CST Energy. Kasi yun ay may Bluetooth. Nakikita mo sa cellphone kung ano nang nangyayari doon sa battery mo, kung ilang percent na. Kaya yun yung ginamit ko dati. Para may reference po kayo ay nasa 16 to 20,000 lang po yung gastos ko dyan dati. At yun yung panel, 200 watts. Ito naman yung wire. May mga link po tayo niyan, lalagay ko sa comment section. At ito yon galing doon sa panel. Ito yung ginamit ko na SCC. Ito naman yung aking breaker. PEMS po ang tatak nito. Sa mga maliliit na setup, nire-recommend ako po ito. Kasi mura. Nasa 125 lang ang isa. Unlike dito sa Taxnel, ito po ay 250 ang bili ko dati. So ayan, bakit nga ba sinabi ni Sir na hindi gumagana? Yung atin pong solar panel ay 18 volts lang yung VOC nun sa pagkakatanda ko. At sinukat ko na rin yan. So ito kasing 27 volts na ito ay nadidetect niya yung sa battery. Ayan, pag pinatay natin ito, ito po ay hindi advisable. Dapat ay nakakabit siya sa battery bago ikabit sa panel. So may panel po yan para lang malaman niyo kasi wala akong tester. Hiniram nung aking tropa. Dapat laging unang papatayin ay yung panel bago yung battery. Pero this time gagawin ko lang po ito para malaman natin yung voltahe na nanggagaling dito. Try natin patayin. Ayan, 23.8 volts lang. Kulang po. Dapat po kasi ay 24 volts pataas. So malamang ay tama si Sir na hindi nagcha-charge yung battery ko. Ayan. Bakit nagcha-charge ka pa rin? Ayan. So ito po kasi ay ginagamit ko lang sa mga small setups ko. Nang hinayang lang ako dun sa 200 watts na panel ko kaya ikinabit ko. At nag-research na rin naman po ako. At ang sabi ay hindi nga yan gagana, hindi magcha-charge yung battery mo. At ang pwedeng mangyari na hindi maganda ay madrain niya yung battery sa halip na mag-charge. So ayun, yan ay tatanggalin ko na lang. Salamat po talaga sa mga nagko-comment at nagdadagdag kaalaman sa ating mga DIYer.
Bali, tatanggalin ko na lang yan at saka ikakabit na lang doon sa aking setup na dati na pang washing. So, pwede naman yon. So, pag pinagsama kasi yung dalawang lead acid, ay makakabuo ako ng 600 watt hour. So, ito nga pala ay sinasagad ko yung lobat niya. Kasi, kinumpare ko po dun sa mga e-bikes. Sinasagad din naman natin yung mga e-bikes natin. So, hindi po advisable yon kung kayo po ay gusto nyong ingatan talaga yung battery, yung lifespan niya, ay huwag nyo sagarin. Ginagawa ko lamang po ito dahil kino-compare ko nga dun sa mga e-bikes na tumatagal ng 6 years kahit sinasagad yung lobat. At saka mas malakas yung drain nun. Bigla, may limit lang kasi ang pag-drain nito. Unlike dun sa mga light perform, 100 ampere yung pwede mong i-discharge at i-charge sa kanya. Unlike dito, meron po itong tinatawag na discharge at charge limit. So, at lalo pagkatapos nitong gamitin sa e-bike, mainit siya. Dapat ipahinga muna siya bago i-charge. Pagka-charge naman, mainit pa rin yan, kumukulo yan, yung plates niyan sa loob, ay hindi din dapat muna gamitin after i-charge. So madalang mangyari yon at mas malimit pang mangyari sa mga e-bike ay pagkatapos malobat ay i-charge. At pagkatapos i-charge ay gagamitin kagad. So wala nang pahinga. So yun talaga yung advice, pero yun nga ang dahilan ko kung bakit hindi ko na to dini-DOD. Bali, ayan, meron na naman akong pagkakaabalahan na bagong setup, yung aking dati na pang washing machine. Tapos, ito yung 200 watts na panel at 50 AH na battery kasi dalawa yon. So ayun po, maraming salamat po sa mga nagko-comment at nagdadagdag kaalaman para sa aming mga DIYer. At ayun, na test natin na yung 200 watts na panel ay hindi pwedeng gamitin sa 24 volts na setup. Lalo na kung yung SCC or yung MPPT mo ay hindi step up. So, sa mga naghahanap po ng step up na controller, MPPT, Elijoy po yung nare-recommend ko kahit wala pa ako noon. Pero marami na talaga akong napanood na vlogger na yun yung ginamit. So, ayun po. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron man po, ay pwede po bang pakishare para malaman po ng iba. Maraming salamat po.